Sa mga hindi pa nakakaalam, pwede natin gamitin na analog to. Ito, may timer tayo dito. Yan sa mga lumang microwave ko nakuha. Pwede natin ma-convert para mapagana natin itong mismong unit. Ngayon dito sa timer na to, tapos ito yung ating digital para mas maintindihan nyo. Merong isang bakanting wire. Yan yung ating common. Pagka ikakabit natin to sa analog, okay, ito yung timer na manual o analog. Dito natin i-connect yan sa ilalim. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayong simpleng tutorial dito sa Sharp na microwave. Ito digital microwave to. Pero pagka nasira yung mismong mainboard o yung touch panel, may idea kayo kung paano natin gawin sa analog. Para magamit ulit natin. Kasi sayang din naman kung okay pa naman yung magnetron, okay pa naman yung mga pan, tsaka yung high voltage transformer ay uubra pa. Ngayon, kung may problema na talaga, pwede nyo gawing analog sa pinakamadaling paraan. Ngayon, panoorin nyo ng buo to para mas maintindihan nyo. Kasi pagka nagkamali kayo, pwede rin masabugan kayo ng fuse. Kasi may line 1 yan, tsaka line 2. Para mapadali tayo ang pagbubukas nito, i-open lang natin yung door. Tapos, may iangat na natin yan. May isang lang tayong tinanggal na tornilyo dito, tapos iaangat lang. Yan, pagka nakalas natin to, kakalasin na natin yung mismong board. Okay, ay tuturo ko sa inyo mamaya. Ngayon, i-convert ko lang muna sa manual para may idea kayo. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede natin gamitin na analog to. Ito, may timer tayo dito. Yan, sa mga lumang microwave ko nakuha. Pwede natin ma-convert para mapagana natin itong mismong unit. Okay, kakabit ko lang itong mismong analog dito. Yan, tatanggalin ko lang yung mga board para maipasok ko dyan. Kakalasin ko lang muna, tapos babalikan ko kayo. Yan, nakalas na natin yung mainboard, tapos nakalas na rin natin yung touch control nya. Ngayon na ituturo natin sa inyo dahil itong mismong switch na to, kinonvert na natin. Yan, pinasok lang natin, tapos nilagyan natin ng tornilyo. Okay, sa simpleng paraan, alam nyo kung paano nyo gagawin. Sa pagko-convert ng manual na timer, ito yung pinaka-kailangan nyong malaman. Okay, sa digital na microwave, meron yan dalawang relay. Yan, ituturo natin para mas maintindihan nyo. Itong malaking relay na to, yan yung isang relay. Nakakonect yan sa high voltage transformer. Ngayon sa relay na to, may nakakonect nga yan na wire na white papuntang transformer na. Yan yung nagpapagana sa high voltage para gumana. Tapos merong kulay blue yan. Yan yung ating common. Kung susundan natin yan, nakakonect yan sa mismong AC cord. Okay, para mapagana natin itong high voltage. Pagka nag-on yung relay natin, magpa-function to. Okay? Dito ang connection ng malaking relay lagi. Okay? Para mas maintindihan, no? Tapos kung pagmamasdan nyo itong tatlong wire na to, yan yung pangalawang relay natin. Yan, itong gamit ng relay na to, pagka susundan natin yung connection yan, dito nakakonect yan sa ilaw. Tapos, pagka susundan natin yan, nakakonect din yan sa pan. Ibig sabihin, nakaparallel siya sa ilaw. Okay, tapos yung connection nito, nakakonect din yan sa papuntang synchronous motor. Yan, papunta siya doon. Diretso sa papuntang synchronous motor dun sa nagpapaikot ng plato. Okay, ibig sabihin nakaparallel lahat yon. Sa mainboard natin, merong walang gamit pagka magko-convert tayo ng analog. Yan, kung pagmamasdan nyo itong dalawang wire na to, nakakonect lang yan sa micro switch nya.
itong micro switch na to, pagka nakasarado yung ating door, magpa-function yan. Yan yung gamit nitong wire na to, kaya walang gamit pagka magkukonect tayo ng analog na switch. Ngayon, aalisin lang natin to para mas maintindihan nyo. Ito, bali walang gamit. Ito lang yung nagsiswitch sa kanya para mag-on. Ngayon, itong micro switch na to, hindi na natin gagamitin. Dahil wala namang gamit to pagka kukonvert natin sa analog. Tapos kung mapapansin nyo dito sa relay na to, yung kulay blue na wire. Meron kasi akong isang nakitang bakanteng wire na walang connection dito. Okay? Ngayon itong wire na to, ibig sabihin, para sa analog. Pagka yung ginagamit nila na unit, analog, pwede para dito yan. Kumbaga reserba, para maging analog. Tinuturo ko lang step by step muna para alam nyo yung function. Para kung sakaling magkukonvert tayo ng analog, alam nyo. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, itong sa AC cord, para may idea kayo, tapos kuha tayo ng tester. Yan, para may idea kayo na sa pagkukonvert ng analog. Yan, kahit naka-range tayo ng times 1, times 10, ang kailangan lang naman natin is continuity. Ngayon, hahanapin natin yung kulay blue na wire. Yan yung ating common. Okay, ipapakita ko muna sa inyo para may idea kayo. Ngayon, pagka tinester natin to, dapat ito may makuha tayong shorted. Pero ito hindi. Itong kabilang terminal, ito yung connection, no? Nag-shorted. Ibig sabihin, ito yung kanyang common na linya na nakakonect yan sa AC cord. Ngayon, kung pagmamasdan yung kulay blue na to, nakakonect din yan dito sa isang linya na to. Nakaparallel yan. Kaya pwede natin magamit pa yan. Tapos yung connection dito, mamaya natin ituturo para hindi kayo maligaw. Okay, dahil dito muna tayo sa high voltage, tuturo ko sa inyo kung paano ikabit sa analog. Okay, likpit ko lang muna itong mga gamit natin para makaluwag tayo. Ngayon dito sa timer na to, tapos ito yung ating digital para mas maintindihan nyo. Merong isang bakanting wire. Yan yung ating common. Pagka ikakabit natin to sa analog, okay, ito yung timer niya. Dito natin i-connect yan sa ilalim. Yan. Sa dulong parte ng switch. Okay? Tapos tatanggalin natin yung kanyang puti. Ito yung puti niya wire. Yan yung sa high voltage. Ngayon, dito natin i-connect yan sa dulong parte naman sa kabila. Dulo-dulo. Hindi yung blue yung puti. Yan yung magsiswitch sa kanya para mabuhay yung kanyang high voltage. Okay? Walang connection yung blue nating isa. Okay? Walang naka-connection yan. Yan ang nakakabit sa dulo. Ngayon, nakakabit na natin yung wire ng high voltage. Yan. Kung ngayon lang kayo makakapag-convert nito, medyo delikado. Pwede kayong masabugan ng fuse. Kaya dapat alam nyo. Okay, may brown tayo. Ito yung line 2 natin. Ngayon, meron tayong blue dito. Ito yung line 1 natin, yung common. Yan, nakabit na natin. Kaya itong blue natin na wala nang gamit. Okay, itong brown na to, mamaya kakabit natin. Yan yung line 2 natin. Tapos itong yellow, yan yung nagpapatakbo ng ilaw, ng pan, tsaka yung nagpapatakbo ng plato. Ngayon, dito muna tayo sa kulay yellow. Puputulin ko lang to. Okay, dito muna tayo sa yellow. Okay, ulitin natin yan yung nagpapatakbo ng pan, ilaw, tsaka synchronous motor. Tapos kukunin natin itong isang reserva na connector doon sa mismong board. Yan yung walang gamit. Yung kulay dilaw na rin para ano siya, uniform. Tapos kakabit natin yan dito sa timer. Dito naman sa pangalawa. Okay?
Tapos idudugtong natin dun sa pinagputulan nating wire. Tapos idudugtong natin yan. Yan, kahit na ibuhol lang natin to, ubra naman. Hindi na kailangan na ihinang. Diyan nakakabit yan na yung yellow. Okay. Yan, tapos lalagyan natin ng electrical tape to. Yan, sa pangalawa siya nakakonect. Ngayon yung isang brown na to, yan yung ating line 2. Pagka nagkamali kayo ng kabit dyan, sigurado puputok. Yan, kakatin ko na lang to. Tapos, puputulin natin itong common. Okay? Itong common natin na walang gamit to, hindi na natin gagamitin. Yung kulay blue. Bali, wala nang gamit yung blue na to. Itong kulay brown natin na to, ito yung line 2 para magka-supply itong kanyang synchronous motor ng timer. Ito yung nagpapagana dyan para nag-o-off. Okay? Yan yung gamit ng line 2 na wire. Itong brown na to ha. Pagka nagkamali tayo ng kabit dyan, magkakaproblema. Dahil pinutol natin yon, meron pa tayong isang connector dito sa board. Ito yung gagamitin natin para madugtong natin dun sa kulay brown. Para hindi na tayo naghihinang. Tapos idudugtong ko lang muna dun sa brown to. Para magamit pa natin yung mga connector. Yung mga nagsisimula pong nag-repair ng mga ganito, medyo delikado po yung ginagawa natin dahil po pwede po kayong makaryente o di kaya maputukan kayo ng fuse pagka mali ang kabit. Kulay brown natin, kukonect naman natin yan sa pangalawang posisyon. Katabi siya ng kulay white na connector. Okay, tapos na tayo. Importante ma-check natin sa tester. Dito sa ating AC cord, dapat may makontak tayo dyan na resistance. Yan, naka-range tayo ng times 1. Dapat hindi siya shorted pagka naka-on yung timer. Okay? Para mas kita. Okay? Yan, may palo siya. Pero mas maganda sa range tayo ng times 1 para mas kita natin kung shorted siya. Kasi ito mababa na ang resistance ito. Yan, may palo siya pagka naka-on. Pero pagka naka-off yan, wala siyang contact. Ngayon pagka inon natin, meron siyang resistance pero hindi dapat shorted. Okay? Ganyan yung pag-testing kung may contact na. No? Ngayon susubukan natin buksan. Naka-lock kasi ito eh. Yan. Naka-open tayo. Okay, kita? Kung sakaling shorted yung reading nyo, ibig sabihin may problema yung gawa nyo. Pwedeng pumutok yung fuse nyan, kaya dapat alam nyo kung paano i-testing. Bago natin isaksak, kailangan natin lagyan muna ng electrical tape. Huwag nyong kalilimutan to kasi pwedeng mag-short yan eh. Medyo delikado, mga high voltage to. Pwedeng mag-short. Imbis na magawa, matutuluyan. Importante na lagyan muna natin para safety tayo. Yan. Tapos lalagyan ko na rin ito ng electrical tape, yung nasa line 2 natin. Ito, safe naman to. Wala namang problema. Lalagyan ko lang ito ng electrical tape para walang nakabuyang-yang na connection. Okay, safety first mga ka-WJT muna ha, para iwas tayo sa disgrasya. Okay, pagka ganito, pwede na natin i-testing to. Yan, ito yung connection na to, wala namang gamit. Ngayon gagawin natin dito, isasauli na natin dito sa housing. Ngayon sa pagbabalik, madali lang naman. Okay, then ikabit na nga natin yung mga wiring. Shoot lang natin to dito. Tapos, ibababa lang natin. Maglalak ng kusa yan. Okay. Tapos, mamaya lang natin ilalagay yung tornilyo. Tapos, subukan natin itry to. Pero dapat pagka nagka-testing tayo, lagyan natin ng tubig. Para hindi siya masira.
Tapos, saksak natin. Tapos on. Yan, umilaw na siya. Okay. Gumagana na. Okay natin. Yan, gumagana na rin yung pan. Dapat gumagana yung pan niya. Yan. So, check natin kung mainit na siya. Yun.